Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwentong ito. Lahat nagsimula sa isang simpleng biyahe patungong Bicol. Kasama ko ang tatlong kaibigan, sina John, Mark at David. Gabi na nun at kami sakay sa motor. Para kaming mga lasing na tangang naghahanap ng aksidente. Nag-umpisa na kaming dumaan sa Bitukang Manok, ang sikat na zigzag road sa Atimonan, Quezon. Kahit na gabi, kitang-kita namin kung gaano kaganda ang tanawin. Para kaming nasa langit na nalipad sa motor. Kaya lang sa gitna ng aming kasayahan, may sumama sa aming biyahe. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Nagulat na lang ako nang may biglang humawak sa aking balikat. Napatingin ako sa likod at halos mahulog ako sa motor. Isang babaeng nakaputi ang nakasabit sa likod ko. Tiningnan ko ang mga mata niya at puro dugo. Tumindig ang mga balahibo ko sa ulo. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Natulala ako. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting lumalamon sa akin. Napansin ako ni John at nagtanong kung bakit ako tulala. Tiningnan ko siya at biglang napatigil ang motor niya sa gitna ng kalsada. Bigla na lang siyang nag-hysterical na parang nababaliw. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabing huminahon siya. Nang makahinga ako ng malalim, nakita ko si John na nakatingin sa taas na parang may kung sinong nakasabit sa poste. Nakita ko ang isang anino na parang isang babae na nakagown na nakasabit sa poste at umuuga na parang sasayaw. Nanginginig ang buong katawan ko. Lalo akong natakot sa takot na bumalot sa akin. Para akong isang batang inagawan ng paboritong laruan. Sinimulan ko ng patakbuhin ang motor at iniwan namin ang lugar na iyon. Ang bilis kong nagmaneho na parang kami nasa racing. Habang tumatakbo ako, narinig ko ang mahinang bulong na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, hindi ako nasasaktan." Halos tumayo ang mga balahibo ko sa takot at kilabot. Ang aking buong katawan ay nagyelo sa takot. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang tanging nais ko lang ay makatakas. Ang nakakatakot na karanasan ay nag-iwan ng isang malalim na epekto sa akin. Mula noon, hindi na kami bumalik sa Bitukang Manok. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung babalik kami. Ang tanging alam ko ay mayroong isang babae na nakasabit sa poste sa Bitukang Manok.